Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence pa yung kapatid lang pa yung kabibig ha. Kung ayaw mo ang video ko, umalis ka. Kung na-hurt ka sa mga sinasabi ko tungkol sa politikong hinahangaan mo, pasensya na. Naging realistic lang ako kasi hindi ako plastic. Eto na, iiyak na naman ang mga loyalista sa pasabog ni VP Sara. Kasi sinasabi nila na si VP Sara daw ay nanalo dahil kay BBM. Yung VP Sara daw ay humingi ng tulong kay BBM. Ano itong bagong pasabog ni VP Sara na sinasabi niya noong after filing candidacy ay ang magkapatid na Marcos ay humihingi na ng tulong sa kanya para manalo si BBM sa Visayas at sa Mindanao. At ito pa, hindi lang pala ang kapatid na Marcos, pati itong si Risa Hontiveros napahiya sa Senado. Di ba mga kabibig? Ang daming manggagamit. Oy, kaya ngayon si VP Sara, hindi na siya mapapagamit kasi hindi siya plastic. Eto mga kabibig, manood tayo ng isang video kung saan lahat ay inathala ni VP Sara. Pati tungkol doon sa mga tatakbong o gusto maging Prime Minister. Nako, ibinurga. And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang chacha o President, kung hindi maluto yung chacha nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. So si Risa pala, loko-loko yung tanong. Kaya sinagot niya ng loko-loko din. Sa amin po kasi, we put lines. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po na sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling, siya lang ang magsasalita. Siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yon. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Aimee, kung tatakbo ako, diretso ko sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. There you go. Sasabi niya si Sara, si BBM ang nagpanalo kay VP Sara. Sabi nila si Sara daw ang lumapit kay BBM. Tingnan niyo. So do you think mananalo si BBM sa Visayas at Mindanao kung hindi dahil kay VP Sara?
32 million ang votes ni VP Sara compare kay BBM na 31 lang. So marami talagang bumoto kay VP Sara. Nadala na lang si BBM. Sa Bisaya pa, nadaskahig ba si BBM? So ito pala ang statement ni VP Sara, totoo ha, na itong magkapatid na Marcos ang lumapit sa kanya, naghingi ng tulong para tulungan yung magkapatid na si BBM na manalo sa Visayas at Mindanao. Yun din ang ginawa ni Risa Hontiveros, mga manggagamit. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Created. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Totoo, tama. Diba? Yun pa din. Diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Tama. Tama. Ano? Ngayon na. Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Tama. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Correct. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Correct. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kaming, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. Correct. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Correct. They are a threat. Tama. Si Risa Hontiveros sa mga speech engagement lang tumitira sa BP. May chance si BP tirahin si Hontiveros, biglang tumahimik. Nagpapakaawa na naman. Diba mga kabibing, napapakaawa na. Di tinira ni BP Sara. Napaka-plastic. Tama. Diba sabi ni VP, ni Hontiveros na threat itong mga Duterte? Oo, threat talaga. Kasi kanina sa Senate hearing, gustong isupalpal ni Risa Hontiveros si BP Sara. Gustong pagmukhain ni Risa Hontiveros si BP Sara na boba, na walang alam sa Office of the Vice President. Gusto niyang pamukhain na meron tayong VP na walang ginawa sa kanyang pwesto, na puro na lang undersecretary ang pasasalitain. Kanina, VP Sara, tirada lahat. Oo, tirada lahat. Sagutin niya, punto por punto. Kung masaktan ka man, pasensya na kasi hindi ako plastic. Oh. Do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy Marcos, magkaibigan naman kami.
Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong vice president, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong vice president, hindi siya ang president. So likely yung isa ang president. Eh lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang how would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sara-sara. Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe. Kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, and politika, nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Okay. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define eh kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ang ating mga public officials dito eh. May eleksyon eh. Eh hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Correct. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika eh. Huwag lang maging bastos. Thank you. There you go, BBM. Huwag lang maging bastos. There you go. Klarong-klaro ang mga sinasabi ni VP Sara. Punto por punto. Straight to the point. Ika nga sabi ng ilang netizen, walang tinatago kasi hindi siya plastic. Hindi siya manggagamit. For 9 years old, no? Until now, yan pala ang buhay ni VP Sara. So, kilalang-kilala na niya lahat ng galaw ng politiko. Lahat ng ways, lahat ng strategy ng politiko. Ang tanging hindi lang niya nakikita kasi baka blinded siya because best friend sila ni Amy, talagang na-shoot sa banga si VP Sara kay BBM. Well, maybe that's a blessing in disguise para talaga yung mga naniniwala noon na magaling ang mga Marcos, na ang mga Marcos ang totoong hero, parang nagdududa na sila sa totoong istorya. Parang nagdududa na rin sila sa kung tama ba ang kanilang ipinaglalaban. Diba mga kabibig? So yan lang po ang ating latest labag-labag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung ayaw nyo sa akin, bahala kayo, umalis kayo sa aking YouTube. Oy, kasi hindi ako plastic. Kagaya mo, balengbeng. Nung pananang eleksyon, BBM Sara. Pero ngayon, wala nang Unitem, balik dilawan ka na. Diba? Noon, inaaway-away mo pa si Trillanes, si Kiko Pangilinan, si Risa Hontiveros, o palaging laman yan sa bibig mo na masamang mga tao. Pero ngayon, pinopore-pore mo na sila. So ano ang klase kang tao? Ikaw ang taong walang panindigan. Ikaw ang taong plastic. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest labag-labag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.